Ngayong gabi, isang pamilya nalimas ang pera dahil sa paluwagan. 300,000 piso natangay. Magiging merry pa kaya ang kanilang Pasko? Isang anak, 40 taon nang hinahanap ang kanyang ina. Nagkahiwalay sila matapos ang paulit-ulit na bugbugin ni Itay si inay. Magkakaroon pa kaya sila ng pagkakataong magsama-sama ngayong Pasko? Tama kayo dyan. Ang kanilang madamdaming tagpo, abangan. At dahil magpapasko na, tikman natin ang mga tsibog na super sarap. Sagana pa sa kultura at kasaysayan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Habang abalang karamihan sa paghahanda ngayong Pasko, ang mga scammer, doble kayo din sa paghahanap ng mga biktima. Iba-iba ang kanilang modus para matarget ang iyong pera. Gaya na lang nang nangyari sa isang pamilya sa Quezon City. Ngayong holiday season, kaliwat kanan na naman ang mga nambubudol. Kabi-kabilang scam hubs ang sinalakay ng mga otoridad. Mahigit kalahating bilyong piso na kalimbat ng isang lalaking Kahit suki ng online shopping, Ang isang biktima nagpasoklolo na sa Senado. nalimas ang inipong pera na abot sa 300,000 piso. Sumali kasi sila sa paluwagan. Ang siste, imbis na makaluwag, sila pa ngayon ang gipit. Dahil ang sinalihang paluwagan, scam pala. Ang unang miyembro ng pamilya na nabiktima, ang may bahay na si Susan. Para po makaipon na gamitin sana para sa mga espesyal na okasyon ng pamilya ko, panggastos po. Nakilala ko po si Miss Joy Panabe dahil po nung una ho ay bumibili lang ho kami ng chocolate sa kanya hanggang sa nag-post ho siya na meron siyang paluwagan. Minsan po nagsasabi siya na may plus 18 karat gold. Meron pa rin ho na imbis na 100,000 lang po yung ibibigay is magiging 125,000. Ganun po ang naging. Kaya po ako naingganyong sumali. Mga around 2022 po ata yun, nag-umpisa. Sobrang dami ko rin hong paluwagan sa kanya. Sabay-sabay po, nasa 8 po, 10, ganun po. Nagkakahalaga po ng 50,000, 70,000, 100,000, 120, at saka 150,000 po yung pinakahuli. Labis ang pagsusumikap na ginawa ni Susan, makapaghulog lang sa paluwagan. Tindahan lamang po, nagtitinda ng kape. Yun lang naman po ang aming negosyo. So lahat po ng kinikita namin mag-asawa kada araw, ipinuhulog ko po sa kanya. Grabe po yung pagtitipid na imbis na sana ho, ipambili namin ng pagkain minsan. Dahil sa hindi na po sumasapat yung hulog ko kada araw, ginalaw ko po pati savings ng anak ko. Hanggang nung May po, May 2024, doon na po nagsimula na hindi niya na po ako napapasahod ng maayos. Tinatanong ko po siya araw-araw, lagi niya hong sinasagot na okay pa, inaayos niya po. Puro na lang siya, sa gantong petsa, sa gantong ibibigay ko sa'yo, i-refund ko sa'yo, ibabalik naman lahat ng pera. Sabi ko, kailan mo maibabalik? Sobra-sobra na sa date ang mga slot. Lahat na ng tao doon sa nagrereklamo na hindi sila sumahod. Dami na pong nagchat-chat sa akin na ireklamo po siya. Pero
Hindi lang si Susan ang nabiktima, pati ang ilan sa miyembro ng kanyang pamilya na damay na rin. Nainganyo ko pong sumali yung aking magulang. Sa sobrang delay na po niya, parang partial po ang pagbibigay ng sahod sa kanya hanggang sa nakabuo na ng kung magkano yung halaga at nagkulang na lang po ng 11,000. Nainganyo ko rin po yung kapatid ko na sumaling, estudyante po, na nag-iipon po talaga para may mabili siyang gusto niya. Nagtinda pa ho siya ng buko pandan para lang po may maibayad. Yun po ay nasa 39,000 po. Yung pinsan ko rin po, sumali ho sa kanya ng benta slot po. Yun naman po ay isang bagsak po na bigay po kay Panabe. Nasa 5,000 ho. Siyempre naisisi po sa akin dahil ako po ang nag-inganyo sa kanila na sumali. Dumating din po sa point na ako po yung nagbigay ng bayad nila. Ang inaasam na ginhawa mula sana sa paluwagan, labis na hinagpis pala ang kapalit nito. Naramdaman ko po siyempre parang ang po. Dahil umabot po sa ganong halaga na lahat po na ibigay ko sa kanya. At siyempre po, naaawa po ko sa anak ko kasi naubos po talaga yung savings po namin. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin. Sobrang laki rin ho ng halagang nun para sa amin. Umabot po ng 300,000 po. Ang aral po is wag na po talagang magtitiwala kahit kanino pa man po. Kahit gaano nyo pa po ka-close, kahit gaano pa po kalapit sa inyo, sa pamilya nyo. Ang Pasko ko po ay malungkot, siyempre dahil sa gantong pangyayari. Unang-una po, sobrang apektado talaga ng araw-araw po na buhay. Na imbis na masayahan ka po sa kinikita mo, naibibigay mo pa po sa utang. Malungkot po kasi, imbis na makakapagbigay ka ng regalo, kasi may inaasahan ka pong pera, imbis na mapasaya mo po yung bawat pamilya mo, malungkot po talaga. Sa kagustuhan mabawi ang pera na para sana sa pamilya, napagpasya ni Susan na magsampa na lang ng reklamo sa barangay. Dito, nadiskubre na nasa 30 katao na pala ang naloko. Umaabot na sa halos 2 milyon ang nakulimbat nitong si Mary Joyce Panabe. Marami ng complaint dito yan. Siguro kung di ako nagkakamali, nasa ano na yan more than 30 persons na yan. Tapos yung mga estimate na amount, may 100,000, may 50,000, may 30 na. Kung susumahin natin dito, mga milyon na to Malaki na to Kaya hindi na biro-biro to. Dadaan tayo sa proseso. Hanggang 3rd summon, saka kami magbibigay ng certificate to file action. Kalunos-lunos ang sinapit ng halos 30 na biktima ng sospek na si Mary Joyce Panabe. Paano na ang pang-Noche Buena nila? Ano ba ang dahilan kung bakit marami ang nabibiktima ng mga scammer sa kabila ng walang katapusang balita tungkol sa mga naglipa ng scammer? Para di maging susunod na biktima, abangan dito. Magbabalik pa ang kapatid mo. Isa sa mga biktima ng paluwagan scam, si Rena. Naghahangad lang sana ng karagdagang kita para sa kanyang ina. Kasi from the start din naman talaga, para sa kanya rin naman ako kung ba't ako nagtatrabaho. Gusto ko makatulong sa kanya kasi dalawa kami ni ate na pagtapos niya ng pag-aaral. Gusto ko ibigay yung sacrifices niya. Gusto ko hindi siya mamroblema sa pera. Gusto ko lahat ng hinihiling niya, mabibigay ko lahat. Kasi, syempre, tumatanda na yung magulang natin. Mas gusto na lang natin sila mag-enjoy sa buhay. Naisip ko po na magkaroon ng ipon na sumali
sa paluwagan na yon. Kasi po, matagal ko na siyang kilala way back 2014 pa po. Isa siyang online seller. Bali, last June po, June 8, na nakita ko yung post niya po na regarding doon na meron 3 libreng hulog tapos 2 months na lang po yung hahabulin. Sabi niya, ano na lang, 21K na lang yung ibibigay mo and then yung profit mo is 9K, sasahod ka ng 30K. Dahil sa pangako malaking tubo, nagsumikap si Rena na makapaghulog sa paluwagan. Sobrang hirap po kasi sinasahod ko lang naman po ngayon is minimum lang din po. Nagbabayad pa po kami ng bahay, ng kuryente, ng ilaw, pagkain. Pinag-ipunan ko po talaga yun para lang mabigay sa kanya. Gahantay na lang ako nung payout that time. Then, malapit na kasi yung birthday ni mama nun. Then, nagtatanong na rin ako sa kanya ng details nung pera ko, kung mabibigay niya ba ng araw na binigay niya sa akin. Alaman ko po na scam siya kasi may nag-post na rin po sa kanyang Facebook. And then, hindi na siya responsive sa Messenger. Mapa-text, Viber, di na rin po siya nagre-reply sa akin. Kasi araw-araw po ako nagchat-chat sa kanya. Bali, 3 months na po siyang delay ng payment niya sa akin. Nung napagdesisyonan ko po na magreklamo na sa barangay. Hanggang sa 3rd hearing, hindi po siya sumipot. Hanggang sa mabigyan po ako ng certificate to file action po. Malalim na kalungkutan ang nararamdaman ngayon ni Rena nang mawalang perang dugot pawis ang kanyang pinuhunan. Hanggang ngayon po is hirapan pa rin ako na ibangon yung nawala po sa akin. Talaga pong tipid na tipid kami ngayon po. Nagkaroon po ako ng utang din po ngayon. Yun nga po, yung sa rent ni mama, ilang buwan na rin po hindi nababayaran. Kahit hindi ganun kalaki yung nakuha sa akin, para sa akin malaking bagay na po yun dahil marami na mabibili doon sa 21,000 na yun. Mas, minsan nga po, napapatulala ako, naiiyak talaga ako kasi hindi naman ganun kasama yung ugali ko para yung ganong bumalik sa akin yung pangyayari po. Bali, yung aral na napulot ko po is wag basta-basta magtitiwala sa mga tao, lalo na pagdating sa pera. Ang payo naman ng mga eksperto para hindi mabiktima ng iba't ibang klase ng scam. Yung unang-una, magdamot po tayo ng personal information natin, kung sa online, magdamot po tayo ng pera. So, hindi porke may nag-offer sa inyo ng investment, magbibigay tayo kaagad. Yung pangalawa mo, ito yung magduda. Pag too good to be true na, pagdudahan mo na. Yung pangatlo, pag may nag-offer sa inyo ng ganyan, mang-snub ka na. Ngayon kung kakilala nyo at nag-offer ng mga ganon, gamitin mo yung dalawa. Magduda, magdamot. Pinakahuli po, ito po yung pinaka-importante, magsumbong. Magsumbong po tayo. Marami po tayong pagsusumbungan. At para makapagsumbong, sinamahan ng aming team ang ilan sa mga biktima ng sospek sa QCPD Station 7. Base po doon sa kwento nyo, ang magiging kaso niya is estafa, panloloko. Kung marami kayo ang naloko niya o mahigit kayo sa 5 tao, pwede natin siyang kasuhan ng syndicated estafa. Sa syndicated estafa, kung mapatunayan balang araw sa korte, pwedeng hindi siya makapagpiyansa at ang kaparusahan nun is life imprisonment. Tayo ng statement, tapos i-ready natin yung mga kailangan nating requirements sa pagpapail ng kaso. Kung merong probable cause, talagang iakyat ng prosecutor yung kaso sa korte. Pag nagkaroon na siya ng warrant of arrest, pwede na po natin siyang ulihin para ikulong. Ang tanging hiling ng mga biktima, lalo na't palapit ng Pasko. Kahilingan ko ngayong darating na Pasko is mabawi ko yung pera na nabigay ko sa kanya para kahit papano is meron kaming panghanda ngayong darating na Christmas. Ang wish ko lang po sana ngayong Pasko is maging mapayapa po yung pagproseso nitong ginagawa namin. Dahil mapayapa rin naman po namin ibinigay sa kanya yung perang pinagpaguran po namin. Nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest.
Magmula pa po nung July hanggang ngayon, wala pa pong binibigay na interest as per agreed dun sa contract namin with Hector Pantoliana. Tututukan naman po namin tong case na to hanggang sa matapos. Gaya nga ng pinangako ni Sir Raffy, and syempre meron din kaming abogado po na mag-a-assist. Warrants, tens of warrants against Mr. Pantoliano is involved, who was accused of scamming, duping several persons of large amounts of money. With the help of the Indonesian police, we were able to arrest him and have him extradited to back to the Philippines. Sabi nila, if it's too good to be true, it is not true. Dahil malamang sa malamang, scam yan. Maging mapanuri at maingat para hindi mabiktima. Huwag hayaang masirang masaya sanang selebrasyon ng pamilya dahil sa mga manggagancho. Susunod, tunghayan ang nakakaantig na kwento ng isang pamilya na nawasak dahil lang sa maling akala. Mabubuo pa kaya sila matapos ang halos 4 na dekadang hindi nagkita? Magbabalik pa ang kapatid mo. Nang dahil sa selos, bogbog saradong isang ina sa kamay ng isang abusadong asawa. Nagulpi na nga, nawalay pa sa anak sa loob ng halos 4 na dekada. Mamaya, ihanda nyo ang inyong mga panyo sa madamdamin na tagpo na mag-ina. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, kanya-kanyang reunion ng ating nasasaksihan. Iba't ibang gimmick at pakulo ang pinagpaplanuhan. Masasarap na pagkain at mga palaro, siguradong meron yan. Ngunit iba ang kaso na mag-inang si Ding at anak nitong si Melin. Dahil sa loob ng 4 na dekada ay hindi pa sila nagkakasama. Magkikita pa kaya silang muli? Ano nga ba ang punot dulo ng pagkakahiwalay ni Nanay Siding sa kanyang mga anak? May 1984, nagtatalo kami sa asawa ko kasi lasing siya. Ano ba? Uminom yung tao, pakilamay Tapos, ako naman masyado. Kasi siluso yon. Sa totoo lang, may kasalanan din ako kasi nanood ako ng sine. Kaya pagtapos ng mag-away, umalis ako, pumunta ako sa akong kapatid. Sabi ng kapatid ko, huwag ka nang ma-stress, may pamanood tayo ng sine. Di nanood kami ng sine. Ang pag-uwi ko, nagdala ako pasalubong sa anak ko. Yung panganay ko, ang pasalubong ko, maning pangalawa, hot cake. Bihan ako nga, ang galing mo no. Nanood lang ako ng sine kasama ang kapatid ko. Ang sabi niya, Kasama mo na naman lalaki mo, no? suntukin kita ngayon. Sumpatay na lang kita. Akala ko biro kasi kabuwanan ko na eh. Sino bang mag-akala nga suntukin ka nga? Sige! Subukan mo! Patayin mo na ako! Labis na kalupitan ang sinapit ni Aling Siding sa kamay ng kinakasama niya na kahit siya pa'y buntis at kabuwanan na, nagawa pa rin siyang sakta ng kanyang kinakasama. Parang nakakita ako mga istar-istar na nawala ako sa paan ko. Siguro, akala siguro niya napatay ako. Kaya natakot siya. Lumaya siya, tinangay niya ang 2 naming anak. Dahil sa takot na baka napatay niya si Siding, agad siyang tumakas at tinangay pa pati ang 2 nilang anak. Nang hindi na malaman ang gagawin, tuluyan na niyang inilayo ang 2 anak at itinago mula sa kanilang ina. May nakatakbo doon sa kapatid ko. Sabi nga, puntahan yung kapatid niyo kay Gibugbog. Sabi ng kapitbahay ko, di pumunta yung kapatid ko. Sadyang nagising na ako, hinahanap ko na ang mga bata. Sabi ng kapatid ko, wala na. Dinala ng asawa mo. Wala ko yung gawa. Tana, dalhin ta ka sa amin. Ate, asan mga anak ko? Asan si Janice? Asan sila? Ate, mga anak ko nasa! Nang dahil sa pagkawala ng mga anak niya, si Nanay Siding halos mabaliw sa kaiyak at kahanap sa kanila. Gikuan ko ang bahay namin, pinuntahan ko, baka nandoon na, umuwi na. Ang akong hotcake ug ang money nandyan pa. Sa ato pa hindi sila bumalik. Di iyak naman ako. Melin! Janice! Saan na yung mga anak ko? Paano
paano ko nila paghanap sa mga bata? Pagka 25, nanganak naman ako. Sa dihangang ang anak ko, ma'am, nag-isang buwan. Kung makakita ako sa damit sa mga bata, iyak ako ng iyak. Sabi ng mama ko, kahit baka mag-iyak, lumuha ka ng dugo, wala ka nang magawa. Huwag ka nang kasi papa yun ang nagdala sa mga anak mo. Hindi yun pabayaan, kaya gani di takas niya, kay mahal niya yung mga anak. Sabi ng mga kapitbahay, dito siya nagmula sa Butuan, pero dili siya taga dito. Taga Leyte daw yun. Gibinta ko ang bahay namin. Pati bike niya nga service sa trabaho, gibinta ko. Sa totoo lang, ma'am, nag-asawa ko ulit. Mga 3 years ako nag-asawa ko. Totoo, nawala sa pag-asawa na ko, nanganak ako, para nang nawala na ako ang mga bata. Nakalimot na ko. Sa totoo lang, nalimutan ko na sila. Sa kabila ng paghihikahos at kapos sa pera, di na paghinaan ng loob si Nanay Siding at patuloy pa rin sa paglaban sa buhay. Malit pa lang po ako na bata, dinala ako ng papa ko daw dito. Story po kasi yan ng papa ko din, na dinala niya ako sa Ormoc City. Tapos kinuwento niya din sa akin na nung nagkaisip na ako, kinuwento niya ang tungkol kay mama, na wala na si mama. Hindi sinabi ni papa na buhay pa. Ang sabi lang ni papa is wala na si mama, yun. Tapos yung buhay ko kay papa, naranasan ko talaga yung hirap. Actually, 2 kaming magkakapatid. Malayo na nga sa kanilang ina si Melin at ang ate niya. Karasan din pala ang dadanasin sa puder ng kanilang ama. Maski sila mismo magkapatid, ay magkahiwalay pa nga. Lasinggero kasi yung papa namin. Pinapatay si ate sa palo. Kaya nung nagkaroon kasi ng malaking baha sa Ormoc City, pinagbili si ate ng 100 ni papa. Yun. Iyak-iyak ako noon kasi ayaw ko sana na magkahiwalay kami ni ate. Tapos sabi ko kay ate, balikan mo ako. Hindi ako binalikan ni ate. Ilang taon tiniis ko yun. Nung ako na lang mag-isa sa mga kamay ni papa, hirap ng buhay ko kasi tinuruan ni papa ko na magluto. Sa murang edad ko, 6 years old, marunong na ako magluto, marunong na ako gumawa ako ng kahit anong ulam. Tapos hindi yun kay papa kasi nga di nga masarap yung luto. Sana nasusunog yung luto ko. Bugbog sarado din ako kay papa. Yung naranasan ni ate, naranasan ko din. Hindi lang pambubogbog ang mapapait na dinanas ni Melin mula sa kanyang ama. Nang dahil sa kapabayaan din ito, isang kahindik-hindik na pangyari ang paulit-ulit itong naranasan. Iniiwan ako ni papa sa kapitbahay. Hirap ng dinanas ko doon. Doon ka muna kay kuya mo sa kapitbahay. Iwan mo na kita doon. Ayoko po doon. Umuwi si papa kasi kaibigan, matalik niya yung kaibigan. Tapos sinasabi ko kay papa na ayaw ko nang magpaiwan doon kasi hindi maganda yung ugali ni Tio GC. Pero hindi ako pinakinggan ni papa, iniiwan pa din ako. Pinapalo niya ako kasi gumagawa ako ng kwento. Huwag mo na sa'yo si Maylin Ikaw na bahala. Ang hindi pakikinig ng kanyang ama ang naging sanhi upang magahasa ng ilang beses ang kaawa-awang si Melin. Hanggang paulit-ulit ako, naranasan ko talagang ma-rape. Paulit-ulit akong rape ni Tio GC. Hindi ko sinabi lahat. Wala mo na akong masabihan. Ayoko na sana yun nabalikan Tara, Melin. Laro tayo. Hindi ako nagsalita kay Papa hanggang sa may naramdaman na akong sakit sa katawan ko. Lumapit ako sa kapitbahay namin na matanda. Doon ko sinabi lahat. Sabi ko, tinawag kong nanay. Sabi ko, Nay, ginalaw ako ng kaibigan ng papa ko. Tapos nanay nagsalita kay papa. Hindi maniwala nung una. Ayaw maniwala ni papa nung una kasi nga kaibigan niya. Tinulungan ako, dinala ako sa hospital. Tapos pa si papa naniwala. Kinuha ako ng DSWD. 9 years old ako. Noon, ma'am, kinuha ko ng DSWD. Doon na ako lumaki. Sana hindi na lang ako dinala ni papa dito. Sana nung
nagkaiwalay sila si mama. Sana pinabayaan na lang niya ako hanggang sa mamatay. Kasi buhay naman ako, pero durug-durug naman yung kasing puso ko, ma'am, tsaka yung katawan, ma'am, sa palo, ma'am. Kaya ang pangungulila sa ina lalo pang umigting. Gusto ko talaga magkaroon ng ina. Gusto ko talaga maranasan yung may inang mag-alaga at magmamahal sa'yo. Yun, pero hindi yun binigay ni Lord sa akin. Pero hindi pa din ako nawala ng pag-asa. Pinagdarasal ko pa rin lagi, ma'am. Matapos mawalay si Miling sa kanyang ina, siya naman ang nag-abandona sa sarili niyang anak. Ang naulit na pagkakamali ng nakaraan, posible pa kayang maayos sa kasalukuyan. Natungayan natin kung paano naging buhay ni Miling. Lumaking walang pag-aaruga mula sa ama at malayo pa sa ina. Kilalanin naman natin si Vanessa, ang panganay na anak ni Miling sa pagkadalaga. Ang natatandaan ko po sa nanay ko nung bata pa po ako, iniwan niya po kasi ako doon sa nagpalaki po sa kanya. Bale doon sa tumatay yung lolo at lola ko po. Bale yun na po din po yung tumatay magulang sa kanya nung bata pa po siya. Ang naranasan ni Miling na lumaki ng walang kinagisnang ina ay siya din palang dinanas ng sarili niyang anak. At first po, akala ko po sila po yung magulang ko. Tapos nung minsan po dinalaw ako ni mama, natawag ko po siya na ate. Doon po pinaintindi sa akin ng lolo at lola ko na yun po pala yung totoo kong nanay. Kaya yung tawag ko po kasi doon sa lolo at lola ko, mama at saka papa po. Tapos nung sinabi na po nila sa akin yun na yan yung totoo mong nanay, doon ko na po nalaman na may nanay pala ako. Iba pala yung kinalakhan ko. Baka sa mga luha ni Vanessa, ang lungkot na lumaking walang kasamang mga magulang. Hindi pa rin maiwasan nito ang makaramdam ng pagtatampo sa kanyang ina. Sa kanilang muling paghaharap, ano nga bang tunay nilang salubin sa isa't isa? Siyempre po nasaktan bilang anak po na ganun po yung karanasan niya. Pero at the same time po na-realize ko, ganun po yung paghihirap niya nung kabataan niya. Sana po hindi niya po pinaramdam sa amin na mga anak niya. Masakit kasi yung anak mo mismo yung parang sinusumbatan ka. Inaamin ko talaga yun. Malaking pagkukulang ko talaga sa kanya bilang isang edadid. Napabayaan ko din siya. Inaamin ko, hindi ko maiwasan. Naiinggit pa din ako. Naiinggit ako na meron silang mga magulang. Meron silang matawag na nanay. Ako wala. Kaya humingi ako sa inyo ng tawad. Dahil dyan, nagkakamali ako sa inyo. Kasi lagi kong tinatatak sa isip ko na gusto ko rin maging complete. Gusto ko na magilala talaga yung mama ko. Bakit nagkaganito din ako? At ngayon, magkaharap na muli si Miling at Vanessa. Ano nga bang gusto nilang sabihin sa isa't isa? Ang nakaharap na kita, ma. Sana pag nakita mo na yung mama mo, mapunan na yung pagkukulang sa pagkatao mo. At sana, mapunan mo na yung mga pagkukulang mo, kahit sa mga kapatid ko na lang. Pero hindi kita matatalikuran bilang nanay. Kahit feeling mo na hindi kita kinakausap. Kung kailangan niyo ko, andyan ako. I-chat niyo lang ako. Isang beses, one call away lang ako. Hindi ko kayo tatalikuran. I love you, baby. At ngayong nagkalabasan na ng sama ng loob ang mag-ina, gumaan na raw ang kanilang pakiramdam. Isa na lang ang hiling nila ngayong Kapaskuhan. Yun lang ang hiling ko sa Pasko. Yung magkita-kita lang sa personal yun talaga. Hiling ko po sa Pasko, yung makumpleto ko yung pagkatao ng nanay ko.
lang kasi alam ni Mama kung anong pinagdaanan ko. Gusto ko sana makausap eh. Kahit sandali lang. Tila tinadhana ng panahon na sa wakas ay makikita ng muli sina Nanay Siding at Milin. Bilang regalo, sinikap ng aming programa na madala rito sa Maynila si Milin. Masaya po. Hindi ko po ini-expect na si Mama darating ngayong gabi. Sobrang saya ko. Yung hindi ko naranasan dati, parang ngayon, parang nabalik kahit papaano. Parang nakaranas din ako ng katulad nito, yung mamasyal kami. Yun lang po. Sobrang saya-saya. Dublihin ko ang saya na nakita ko na akong anak. Tapos nagpasalamat ko sa Panginoon o saka kay Rapi Tulfo na nagka-banding kami ng dahil sa kanila. Thank you po talaga, Sir Rapi Tulfo, sa tulong mo na binigay mo sa amin, kay Mama ko, yung nakapagbanding kami. Sobra-sobrang ako nagpapasalamat sa iyo. Una-una po sa lahat, sa Panginoon po talaga. Sana po, Sir Rapi Tulfo, maraming pa po kayong katulad namin na matutulungan niyo. Thank you po talaga dito po sa tulong niyo po. Saka sa lahat po na ginawa niyo po sa amin mag-ina po, na magkapagbanding kami. Thank you po, Sir Rapi Tulfo. Naging malupit man sa marami sa atin ang tadhana ngayong taon, ang mahalaga ay huwag tayong sumuko. Kailanman, huwag sana nating sukuan ang ating mga sarili, pamilya, at higit sa lahat, ang may kapal. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Kapag sinabing simbang gabi, kasabay na dyan ang food trip ng mga parokyano. Sabay-sabay nating lantakan ang mga tradisyonal na pagkaing Pinoy tuwing Pasko. Magbabalik pa ang kapatid mo. Pagpatak ng buwan ng Setyembre, ramdam ng Pasko sa Pilipinas. Ang iba, di na magkanda-ugaga sa pag-iisip ng ireregalo. Samantalang iba naman ay sabik ng matikman muli ang mga pagkaing tuwing Pasko lang nagsisilabasan. Sa Imos, Cavite, nadiskubre namin ang tindahan ng bibingka at puto bumbong na talaga namang amoy pa lang ay busog ka na. Ako po ay nagtitinda ng bibingka at puto bumbong within 20 years na. Naisipan naming mag-asawa na magtayo ng kaprasong negosyo. At ito nga, ang aming bibingka at puto bumbong na sa tulong ng may kapal ay medyo umasenso ng konti at naging katulong ko sa pagpapaaral ng aking mga anak. Nang naisipan naming mag-asawa na magtayo ng negosyo, ayun nga, na umpisa kaming dalawa ang nagluto talaga. Nakakatuwa nga kasi minsan hilaw, minsan sunog, hanggang sa na-perfect namin. Kahit matanda na si Tatay Victoriano, patuloy pa rin siya sa paggawa at pagbenta ng bibingka at puto bumbong. Hinahanap-hanap raw kasi ito ng kanyang mga suki. Authentic po yung puto bumbong ni Tatay. Kasi puro siyang malagkit, wala pong halo. Inaabangan ko po ito lagi, taon-taon. Kasi sarap ng puto bumbong nila Tatay 20 years ko na po ito kinakain. Suki-suki po kami. Mula nung sila nag-umpisa, suki na po ako nila. Dahil sa hirap ng buhay, maagang minulat ng mga mag-asawa ang kanilang mga anak sa paghahanap buhay. Pag bakasyon, kailangan namin magtinda. Kaming dalawa, nagtitinda kami ng barbecue. Kung ano-ano. Ano pa lang kami, elementary pa lang kami yon. Para pagdating ng pasukan kami bibili ng gamit namin. Sa halagang 40 pesos,
may isang balot ka na ng puto bumbong. Samantala, ang isang kahon ng bibingka ay 120 pesos. Masarap na, mura pa. Sa aking mga customer, mga kaibigan, kababayan, meron po tayong forever dito sa Puto Bumbong. Saktan sa Cavite naman, amin natagpuan ang isang mag-asawa na 30 taon na nagbebenta ng kastanyas. October pa lang, hinahanap na yan. Tinatanong na agad yan. O ano, kailan ang kastanyas nyo? Kasi, minsan lang dumating to sa isang taon. Ano, kasi season lang to eh. Pagdating ng January, wala na. Hanggang katapusan lang talaga ng December yan. Nakapanayam namin ng isang food historian. Ito ay para maipaliwanag kung bakit nga ba ay may mga pagkaing patok lamang tuwing Kapaskuhan. So, ang kastanyas o chestnut ay hindi naman talaga endemic yun or likas sa atin, no? Kaya nagkaroon ng kastanyas o ng chestnut sa ating bansa, dala ito no, ng impluwensya ng mga mananakop na Espanyol nung dumating sila sa atin. Nakita rin naman ng mga Pilipino, no, ng mga nagtitinda, ng mga vendors na kapag panahon ng simbang gabi, Misa de Gallo, no? Na maraming nagtutungo sa simbahan. At syempre, kung gusto mo ng pagkakakitaan, ito yung mga ititinda mo. Itong puto bumbong at saka bibingka, kung titingnan natin, nagkaroon din siya ng pagbabago, no? Nung dumating yung mga mananakop na Kastila, bunga na rin ang kanilang impluwensya. So, natuto tayong maglagay halimbawa ng toppings like itlog na alak, sa ibabaw, keso, maaari ding lagyan ng mantikilya. Ipinaliwanag din sa amin ng isang nutritionist kung ano ang mga benepisyo at mga dapat tandaan kapag mahilig kumain ng mga pagkain ito. Mayaman ang kastanya sa vitamin C. Actually, yung raw pa lang yan, yung half cup ng iyong kastanyas ay mayaman na sa vitamin C. Around 35 to 45% ng kinakailangan mo ng vitamin C. Pwede mo makuha dito. Ang bibingka at saka yung puto bumbong, no, kung titingnan din yung kasi yung pagkakagawa sa kanya, medyo mataas yung asukal. Ito, medyo glutinous rice ito. So, ingat-ingat po sa mga taong diagnosed na ng diabetes. Pero kung kayo po ay mga nasa normal pa ang inyong mga blood sugars, mga fasting blood sugar ninyo, okay lang naman ang 1 to 2 servings per day. Anything that is too much could be bad for your body. Mga kapatid, sana hindi lang sa pagkain kayo nabusog. Naway, nabigyan din namin kayo ng sapat na kaalaman tungkol sa mga pagkaing Pinoy na karapat-dapat tangkilikin tuwing Pasko. Ngayong Pasko, hiling namin ang magandang kalusugan sa bawat pamilyang Pilipino at sa paparating na bagong taon. Ngayong Pasko, dalangin po namin na lahat kayo ay kasama ng inyong mga mahal sa buhay, ligtas, payapa, at may mabuting kalusugan. At sana, ang bagong taon ay maghahatid ng mga bagong pagkakataon upang tayo ay maging mabuting tao para sa sarili, sa kapwa, at sa bayan. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.